Hindi maintindihan ni Frederick kung anong mararamdaman ng mga sandaling yon. Nanginginig ang kamay niya at humigpit ang pagkakahawak sa pocket watch. Ni hindi niya namalayang nangingilid na pala ang luha niya. Kung totoo man ang sinasabi ni Noriel, ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa lahat ng masasamang bagay na ginawa niya kay Calista. "Boss," Noriel softly called, his voice filled with empathy. Hindi makaimik si Frederick. Masyadong pasabog ang impormasyong isiniwalat ni Noriel. Ang sabi niya noon sa sarili ay hindi siya dapat maging malupit kay Calista dahil tinulungan nito ang kanyang lolo. Pero dahil kay Celeste ay mulit-muling nasira ang kagustuhan na yon. Kahit si Noriel ay hindi rin makapaniwala na magkapatid ang boss niya at si Calista. Iniisip pa lang niya kung paano nila ito tinrato ay hindi niya na masisisi ang sarili. "Boss, are you okay?" Malakas at mabilis na bumuga ng hininga si Frederick dahil naninikip ang dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Napahawak siya sa dibdib at kahit na gumusot ng damit niya ay wala siyang pakialam. Nasasaktan siya para sa sinapit ni Calista at galit na galit siya sa sarili dahil pinagmalupitan niya ito. "Go and check if this information is true. Ngayon din." "Yes, boss." Kaagad na lumabas si Noriel upang sundin ang inutos niya habang si Frederick ay pumunta sa kanyang opisina upang doon maghintay. Ngunit inabot na ng madaling araw bago makabalik si Noriel. Madilim sa loob ng opisina at si Frederick ay nakatulalang nakatitig sa kawalan. Nang buksan ni Noriel ang ilaw ay nakita niya ang boss na pagod at halos walang tulog. Suot pa rin nito ang damit na suot kahapon at batay sa postura nito, simula nang umupo ito sa suave chair sa likod ng mesa nito'y hindi na ito tumayo mula doon. "Anong balita?" Namamaos ang pagod na boses na tanong ni Frederick. "I flew back and forth immediately, as fast as I could, and this is the result that you wanted." May inabot na papel si Noriel kay Frederick. Totoo ang sinasabi ng tauhan na tama ang resulta na ginawa ng mga nurse. Si Miss Calista nga po ang nawawala niyong kapatid. Nahilot ni Frederick ang sentido dahil biglang sumigid ang kirot noon. It was confirmed. Kapatid nga niya si Calista, ang babaeng kinagagalitan niya dahil laging pinapaiyak ang kapatid niyang si Celeste. How could this happen? Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Ang kapatid na matagal niya nang hinahanap ay nasa tabi na niya at imbis na itrato ng maayos ay pinagmalupitan niya. He even suggested killing her child. How can he be so cruel? Deserve pa ba niya na maging kapatid ni Calista? Pagkatapos ng ginawa niya, tatanggapin pa ba siya nito? "Noriel," tawag niya sa assistant. "Yes, boss." Kahit si Noriel ay matamlay din ang boses at nahihirapang tanggapin ang katotohanan. "Maghanap ka ng paraan para makausap ko sila bukas." "No, I want to talk to Calista alone." Huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya pero subukan mo sa malumani na paraan para mapilit siya. Nang makaalis ang assistant ay hindi na makatulog si Frederick sa sari-saring emosyon at isipin na bumabagabag sa kanyang isip. Alam din kaya ni Calista na magkapatid sila? Kaya ba gumagawa ito ng paraan para magkalapit sila? O baka naman nag-a-assume lang siya at wala talagang alam si Calista kung anong tunay na katauhan nito. Samantala nang makabalik sa sasakyan sina Vincent at Calista ay hindi agad-agad inutusan ni Vincent si Julius na paandarin ang makina ng kotse. They sat in the passenger seat while Vincent was sulking. Madilim ang mukhang hinarap siya nito. "Bakit mukhang dismayado ka? Pinagsisisihan mo ba na hindi ako pumayag na makipag-date ka?" May pagtatampo sa boses nito na magtanong. Kinuha nitong bote ng mineral water, binuksan sa inabot sa kanya. Tinanggap yun ni Calista sa kanang aasar ng ngumiti. Kahit nagtatampong lalaking ito, hindi pa rin ito nakalimutan na maging maalagain. "Selos ka? Tsk, bakit parang ayaw mo umalis kanina kung hindi pa kita pinilit?" Tinabihan ni Calista at niyakap sa tagiliran. Tamang asawa niya, nag-aalangan siyang umalis kanina kasi gusto pa sana niyang kausapin si Lolo Junicio. Hindi dahil gusto niyang makipag-blind date kundi dahil lolo niya to. Tumingala siya upang sagutin ito. "I just want to talk to him for a little while, pero hindi ako interesado sa blind date na sinasabi niya, okay? I have you. Bakit pa ako makikipag-date sa iba?" Hinigpitan niyang pagkakayakap dito matapos tong kindatan na tila inaakit. Vincent let out a light sneer with a playful smile hanging on his lips. "Ang galing mo talagang magtanggal ng inis ko, no?
Marahang tumawa si Calista at mabilis na ninakawan ng halik sa labi si Vinson. At agad ring lumayo dito matapos kindatan. Pero hindi pa siya nakakalayo nang biglang hinawakan ni Vinson ang batok niya. Saka hinila pabalik at kinuyumos ng halik sa labi. Hindi to tinanggihan ni Calista at ginantihan ng mapusok nitong halik. Pareho lamang silang tumigil ng halos mawalan ng hininga pero hindi makapagpigil si Vinson at kinagat ang pang-ibabang labi ni Calista. Vinson, saway niya nang maramdaman ang sakit ng kagat nito at mabilis itong itinulak. Malakas at tumawang asawa at dahil tuluyan ng nawala, ang inis nito ay hinayaan to ni Calista. I'm hungry. Let's go somewhere to eat. Ang assistant ni Vinson na si Julius ang nagmamaneho ng kotse. Dahil tinawagan to kanina ni Vinson para hatiran sila ng bagong damit na pampalit dahil ang suot ni Calista ay nabalot na ng dugo. Let's go. Tinawagan nito si Julius na nasa labas pa ng kotse dahil may inasikasong hindi alam ni Calista kung ano. Nang papaalis na sila sa parking lot ng ospital ay hindi nila napansin ang itim na van na pasimpleng sumusunod sa kanila. Kahit na pumunta sila sa restaurant na pagkakainan ay nakasunod ito at kahit na hanggang sa makarating sila sa bahay ni Vinson ay nakasunod ito. Ang akala ng driver ng van ay hindi napapansin ni Calista pero nagkakamaling mga to. Sa ospital pa lang, alam niya na may sumusunod sa kanila pero hindi niya mawari kung sinong mga to. Kaya naman na makauwi at makakuha ng tiyempo para makontak si Rex ay kagad niya tong tinanong. Rex, did you see the plate number I sent you? Kilala mo ba kung sinong nagmamay-ari niyan? This plate is a foreign registered car. Mukhang hindi basta-basta rin na may hawak dito. Naikuyom ni Calistang kamao habang nakatutok sa laptop. Pareho sila na natuklasan ni Rex pero wala siyang idea kung sino. Was it someone instructed by Celeste? Matagal na segundo bago nakasagot si Rex. No, hindi ikaw ang target ng taong ito kundi ang asawa mo. What? Nanigas ang katawan ni Calista sa narinig. Can I request private protection for him? He is a part of my kin, the father of my child. Mahinang napatawa si Rex sa nag-aalalang boses ni Calista. See, why are you so worried? Sigurado ka ba na hindi kaya ang asawa mong may sarili niya? He is tougher than you think. Anong ibig mo sabihin? May kakaibang hinalang na buo sa puso ni Calista. Ngunit pinatay na ni Rex ang tawag at hindi na siya nakakuha ng sagot. Lingid sa kaalaman ni Calista ay alam ni Vincent na may taong sumusunod sa kanila at alam niya rin na siyang target ng mga to dahil ilang araw na siyang nakakatanggap ng mga pagbabanta. Hindi siya natatakot sa mga ito lalo na ngayon na mas kailangan niyang tatagan ang loob niya dahil 2 tao na kailangan niyang protektahan. Nasa conference room si Vincent at tumaatan ng meeting na biglang nag-vibrate ang phone niya sa bulsa. Kinuha niya yun pero matay nakatutok sa projector screen at nakikinig pa rin sa presentation ng Planning Team 1. Nang sulyapan niya ang cellphone at nakitang pangalan ng asawa, ay biglang tumaas ang sulok ng labi niya. Sa sobrang halata noon inapansin niya na karamihan sa mga tauhan niya, lalo na si Julius na nasa tabi niya at kahit ang team manager ng planning team ay tumigil sa pag-explain at nagtatakang tumingin sa kanya. Naghihintay ito kung may sasabihin siya. Do you have a comment, boss? Mahinang tanong sa kanya ni Julius dahil silang magkatabi ay silang dalawa lang ang nagkakarinigan. Nagulat si Vincent sa biglang pagtanong ng assistant niya at dahil lahat ng nasa conference room ay nakatingin sa kanya. Nothing. You can continue. Iwinagayway niyang kamay upang sabihin sa TM na magpatuloy sa presentation. Samantalang si Julius ay napailing na lang at sigurado siya na wala sa meeting ang atensyon ng kanyang boss kaya naman na-record nito lahat ng presentation ng TM. Nang wala na sa kanyang atensyon ng lahat, ay muling tumingin si Vincent sa cellphone upang tignan ang mensaheng pinadala ni Calista. Yumuko si Vincent upang itagong reaksyon nang makitang pinadalang mensahe ni Calista. Ay larawan itong nakahiga sa kama at nakatiklop ang isang tuhod, habang isang kamay ay nakalapat sa tiyan. Ang tanging suot nito ay itim na bra at panty. Our baby is hungry. Gusto niyang kumain ng mangga na may sawsawang bagoong. Mariing napalunok si Vincent at hindi inalis ang tingin sa litrato. His wife is really naughty. Alam nitong nasa gitna siya ng meeting at talagang nagpapadala pa nang nakakaakit nitong larawan. Muli siyang napangitit na replyan ng asawa. Baby, why are you giving me a boner while I am in the midst of a meeting? Is this your way of punishing me for waking you up so early? Maaga pa kanina ay inistorbo na niya ang tulog ni Calista dahil sa sobrang pananabik dito at gusto niyang maka-score.
Hindi naman siya binigo ng asawa dahil game na game itong pumayag. Ang problema nila isang beses lang ang usapan pero nakatatlong rounds pa nga si Vinson. Kaya na-late siya sa opisina at pinagod pa niya si Calista. Why? Are you hit right now? Gusto mo bang paligayahin kita? Dahil siya nabase ramdam ni Vincent na lalong nag-init ang pakiramdam niya at muli siyang marahas na napalunok. Gusto niya umuwi ngayon din at pagbibigyan ng asawa sa sinabi nito. You are really tempting me, Mrs. Alcaraz. Are you still hungry for me? He replied. His fingers hovered over the keyboard but couldn't type anything. Maya-may napaangat ang mukha niya dahil muling biglang nagsalita. Sa tabi niya si Julius. Boss, are you listening? Biglang ni-off ni Vincent ang screen ng phone at tumingin kay Julius na kagad na sa meryosang mukha pero hindi nagtanong. Pasikretong bumuga ng hangin si Julius at hindi makapaniwalang tumingin sa boss niya. Sigurado siyang kachat na naman ito ang asawa kaya hindi na nakakonsentrate sa meeting. Pero hindi niya ito sinaway dahil nakikita niya kung gaano ito kasaya. Hindi katulad nung nawawala si Miss Calista na araw-araw ay galit at puro na lang mali ang nakikita sa trabaho ng empleyado. The presentation was finished. May tanong ho ba kayo, sir? Nang marinig yon ay naunang tumayo si Vincent. Nothing. The meeting was adjourned. Please prepare the plan as soon as possible and forward it to the marketing and development team. Binalingan niya si Julius. Hindi ako mag-overtime. Ngayon at ako na rin magmaneho pa uwi. Pero bumili ka ng manggang hilaw at bagoong. Ngayon din. Pagkasabi na ninauna na siyang lumabas saka bumalik sa opisina at dumiretso sa kwarto niya doon at nilak ang pinto sa katinawagan. Sa video call ang asawa na kagad namang sumagot. Samantalang naiwan si Julius ay hindi makapaniwala sa narinig. Why is this boss in a hurry? Kahit na anong tanong pa niya sa sarili, hindi na siya makakuha ng sagot dahil ang boss niya ay abala na sa pakipag-phone sex sa asawa nito. Eksaktong 6:00 ng gabi nang lumabas ng opisina si Vincent. Bitbit ang supot ng mangga at bagoong. Tulad ng sinabi niya kay Julius ay siyang magmamaneho pa uwi kaya naman siya lang ang mag-isa ngayon sa kotse. Excited siya habang nasa biyahe at nananabik na siyang makitang asawa. Nasa kalagitnaan na siya ng biyahe nang bigla siyang napapreno dahil biglang humintong sasakyang sinusundan niya sa harapan. Kaagad na tumalim ang mata ni Vincent at siniyasat ang paligid. Nasa highway sila at dahil after office hours ay dapat maraming sasakyan ang dumaraan sa bahaging ito dahil shortcut ito patungo sa isang kilalang residential area. Pero ng mga sandaling yun ay bilang lamang sa isang palad ang sasakyang dumaraan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela habang isang kamay ay kagad na inabot ang baril na nakasuksok sa compartment ng kotse at ikinasa. Alam niyang ilang araw nang may nagmamanman sa kanya pero wala siyang idea kung sinong mga to dahil hindi na siya aktibo sa organisasyon. Kung sa tingin niyo ay kaya niyo akong pabagsakin, yan ang malaking pagkakamali niyo dahil mauna na muna kayong bumisita sa impyerno bago niyo ko mahuli. Inapakan niyang silinyador sa kumatras ng konti bago niliko ang sasakyan sa kaliwa upang iiwas ang kotse sa unahan. Habang ginagawa yon ay bahagya niyang ibinabang bintana ng kotse at nang mapatapat ang sasakyan niya sa kotse sa unahan ay binaril niya ang gulong nito. Natamaan niya yon pero bigla namang may bumunggo sa sasakyan niya mula sa likuran. His head jerked forward and Vincent gritted his teeth when his head hit the wheel. Lalo niyang binili siya ng pagpapatakbo pero tatlong sasakyan ang mabilis na humahabol sa kanya at nagsimula na rin ng mga tong magpaputok. Pagyawang-gewang ang pagmamaneho niya upang hindi matamaan ng bala dahil kahit na bulletproof ang kotse niya may tendency na mababasag pa rin ito lalo na't walang tigil ang mga to sa pagpapaputok. Tumunog ang cellphone niya at nakitang si Rex ang tumatawag sa kanya kaya kagad niya yung sinagot. Who is it? Alam mo ba kung sino umaligid sa akin? It's her. Maikling sagot ni Rex. Mukhang namimiss ka niya, that crazy woman. Why is it her again? Nangangalit ang bagang nasaad niya. That woman is his worst nightmare. Ngayong asawa na niya si Calista hindi siya papayag na guluhin na naman siya nito. That is why she's crazy and obsessed with you. Siguraduhin mo lang na hindi madadami si Calista dito. That woman is much worse than Celeste. Tumiim ang bagang ni Vincent at halos paliparin ng kotse sa sobrang bilis nun. Nang tignan niya sa side mirror ang umatake sa kanya naningkit ang mga mata niya nang may nilabas na rocket-propelled grenade at inumang sa kotseng sinasakyan niya. Mabilis na inapakan ni Vincent ang brake ng kotse saka inikot pabalik at tinarap ang nakasunod na sasakyan sa kabinabang bintana sa driver's side.
Bakas na bakas ang galit sa mukha ni Vincent na tumigpit ang isang kamay na nakahawak sa manibela. Bago muling pinaandar ang kotse at dire-diretsong binangga ang kotseng katapat kung saan nakasakay, ang lalaki may hawak na RPG. Dahil sa malakas na impact ng banggaan ay tumilapon ang RPG na hawak ng lalaki. Hindi pa nakontento si Vincent. Kahit na pinagbabaril siya ng iba pang kalaban ay diniretso niyang andar ng kotse at binangga ang katawan ng lalaking nakalabas sa bintana sa kabinaril sa ulo. The man was dead in a second. His body swaying as the car swerved on the road. You will not land a single blow against me. Over my dead body. Pinaulanan niya ng bala ang dalawa pang sakay ng kotse saka muling pinaharurot ang kotseng tatad na ng bala. Vincent took a grenade hiding in his secret compartment, preventing Calista from seeing it, and took out the pin using his mouth before throwing it back to the two remaining cars. Hindi na nagkaksaya ng oras si Vincent at matuling pinatakbo ang kotse. Palayo sa lugar na yon pero isang balang naligaw mula sa humahabol na kalaban at natamaan ang gulong niya. The car made a loud screech as it skidded on the road, leaving dark smoke and exhaust. Dahil mabilis ang pagmamaneho niya ay nawala ng preno sa sasakyan, kaya walang nagawa si Vincent kundi ibangga ang kotse sa malaking puno na nasa gilid ng daan, saka dali-daling bumaba at lakatakbong umalis. Pero hindi tumigil ang mga kalaban niya dahil may isa pang kotseng humahabol sa kanya at nadaplisan siya sa braso. Wala na siyang bala kaya't hindi siya makapaghigante ng putok. Kaya ang tanging magagawa niya ay magtago sa mga malalaking puno habang iniiwasan ng bala mula sa baril ng kalaban. Vincent Navarro, you had better surrender yourself. You know that madam is looking for you. Bago pa matapos ang ibang sasabihin ng lalaki bigla tong napatumba sa sahig. Hindi lang yon, pating iba nitong kasama isa-isang natumba. Nagkasalubong ang kilay ni Vincent. His sniper? Who would send a sniper to help him? No one in the team would do that to him after what he did. Kasunod doon yung pagparada ng isang kotse sa daan at bumaba ang kanyang assistant. Julius, why are you here? Someone called me that. You are in trouble, boss. Hindi ko alam kung anong nangyari pero kailangan na nating umalis dito. Hindi na nakipag-argumento si Vincent at kagad na sumakay sa sasakyan. Ito ang kotseng niregalo niya kay Julius noon dahil nakabili siya ng bago. Let's go to the supermarket first. My wife wants mango and bagoong. Wala na binili mo kanina. Tumango si Vincent at kagad na sinunod ang boss. At nagmaneho sa pinakamalapit na supermarket. Samantala, labis nag-alala si Calista ng gabi na ay wala pa rin ang asawa. Kanina pa siya naghihintay dahil sa manggang pinabili niya pero isang tawag ang nagpatayo sa kanya sa kama at nagpatigil sa kinakain niyang strawberry. Ulitin mo nga sinabi mo, Rex. Someone is trying to mess with my husband. Hysterical na tanong ni Calista. Pakiramdam niya bumaligtad ang sikmura niya sa narinig. 3 cars have been pursuing him ever since he left the office. At mukhang dihadong asawa mo si... Tell me you need backup. Nakagat ni Calista ang kuko sa hinlalaki sa sobrang pag-alala kay Vincent. Kaya pala hindi to makapag-reply sa text niya ay dahil abala to. Rex, can you send someone for me please? Help me this time. Sa tanang buhay ni Calista ay minsan lang siyang magmakaawa at ito ang unang beses na nagmakaawa siya sa iba dahil sa lalaki pero kailangan niyang lunukin ang pride niya para sa kaligtasan ng asawa. I have told you already that he can handle himself, Kali. Besides, it is one of the groups the CSS won't dare to mess with. Baka magkaroon ng komplikasyon at hindi lang ikaw ang susunod na tatargetin kundi pati niya rin ang grupo. Pinigilan ni Calista ang mapahikbi. I'm begging you, Rex. I have information about your husband. Kapag tinulungan mo ko, ibibigay ko sa'yo. Forgive me, Doc Laksamanya. Forgive me. Bulong niya sa isip dahil sa pagtatrader niya sa kaibigan. Nakokonsensya siya dahil sa ginawa ng kaibigan pero lalo siyang makokonsensya kapag may nangyari kay Vincent. I will send Caleb and Phoenix about the info. Keep that until we meet. Patawad sa pang-ipit ko sa'yo, Calista. Iniisip ko lang trabaho natin but when it comes to our loved ones, we can betray a little. Don't worry, ligtas na makakauwi ang asawa mo. Habang inintay ang pagdating ni Vincent, hindi mapakali si Calista at pabalik-balik siya sa loob ng kwarto. Pero habang tumatagal ang oras ay halos atakihin na siya. Sa nerbiyos at gusto niyang puntahan kung nasaan ito. Pero pinigilan niyang sarili at baka malaman ni Vincent ang isa pa niyang katauhan na itinatago niya. May tiwala siya kay Caleb at Phoenix na mailigtas ng mga tong asawa niya. Nang marinig ang pagpasok ng sasakyan sa garahe, ay kagad siyang lumabas ng kwarto upang salubungin to at kahit na labis na nag-aalalay, pilit niyang pinakalma ang sarili. Make sure Calista does not know about this.
Ito ang naabutan ni Calista nang makababa siya. Kausap ni Vinson ang assistant nito habang papasok ng pinto. Dahil nakatalikod ang asawa sa kanya hindi siya nito napansin. Know about what? Kaswal na tanong niya at pilit na ngumiti kahit nagustuhin pa niya nalapitan ito at yakapin ng mahigpit. Kaagad siyang nilingon ni Vinson at lumiwanag ang mukha nito nang makita siya. May bitbit itong plastic na naglalaman ng mangga na hinahanap-hanap ng sikmura niya. Kanina pero ngayon wala na siyang appetite para kumain. Baby, Vinson hugged her tightly but was careful not to squeeze her tummy. Baby, I had an accident. Pasensya na kung nalita ko na uwi at hindi malang nakapagsabi sa'yo. It was so sudden and my phone also died out that I couldn't contact you. Hinayaan to ni Calista na yakapin siya at nang maramdaman ang init ng katawan nito ay hindi niya mapigilang mapaluha. Why did you ask Julius na huwag ipaalam sa akin ang nangyari sa'yo? Mahinang boses niyang tanong. Giniya siya ni Vinson sa sofa at magkatabi silang umupo. Don't cry, Calista. Ayos lang ako. Ayaw kong ipaalam sa'yo kasi ayaw ko lang na mag-alala ka. You are in your first trimester and the baby shouldn't handle stress like this. Yun ang bilin ng doktor, hindi ba? Walang nagawa si Calista kung hindi tumango. Nagpapasalamat na lang siya at mabilis ang pagresponde ni na Caleb at Phoenix kung hindi baka hindi na nakauwi sa kanyang asawa niya. Pero kahit kailan, hindi niya ipapaalam kay Vinson na siyang tumulong dito. Samantalang galit na galit ang sinasabi ng kalaban na madam na nagutos para kunin si Vinson pabalik sa kanya. Idiota! Deve solo catorare o nomo manon putreste! Do you all need me to do this myself again?